Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dahil laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinahintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing 3 linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pagnilayan natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid na ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin dahil sa ating aking kapulian. Panginoon, Diyos sa rinig namin, Diyos ama makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Jesucristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panatang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa ugbo ng Madian. Binali mo ang paghamblos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutan tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya at kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harapan ng mga bansay, nahayag ang nagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito,
Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naging tao ang salita upang kanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay ningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ng magandang umaga ang katabi. Batiin din nga natin ang katabi ng Happy Fiesta. Kapistahan po ng Santo Niño at tayo pong mga Pilipino ay malapit sa pagdiriwang ng Santo Niño. Mga kapatid, ang imahen po ng Santo Niño ay imahen ng isang batang si Jesus. At marahil, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, meron po ba tayong matututunan sa pag-uugali ng isang bata? At marahil sa pagmumuhay ng Panginoon, meron po ba tayong matututunan sa kanyang pagkabata? Meron po, mga kapatid. Una, ang panawagan ng pagsunod. Ang isang bata po dapat marunong sumunod. Ang isang bata po dapat sumusunod sa nakatatanda. Ang isang bata po dapat sumusunod sa kanyang magulang. Tama po ba? No? Marahil yan po yung isang bagay na hindi natin napapaunawaan sa mga kabataan ngayon. Na ang mga kabataan, na ang bata, dapat marunong sumunod sa nakatatanda. Mga kapatid, ang pagkabata ng Panginoon ay panawagan sa atin na kahit siya ay Diyos, sinunod niya ang kagustuhan ng Ama. Kahit siya'y Diyos, na isa katuparan niya ang plano ng Diyos para sa sanlibutan. At ano pong ipinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Na sa buhay pananampalataya natin, tayong sumusunod sa Diyos, tayong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, na isa sa katuparan ang plano ng Diyos. Na isa sa katuparan ang kagustuhan ng Diyos. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na tayo ay matigas ang ulo. Maraming pagkakataon na tayo ay nagiging pasaway. Maraming pagkakataon na tayo ay sumusuway sa Diyos. At tandaan natin ang mga pagkakataon na ito ay ang mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Mga pagkakataon na tayo ay naliligaw. Pero ang taong marunong sumunod sa Diyos ay kanyang pinagpapala. Ang taong marunong sumunod sa Diyos ay kanyang pagpapalain. Sa madaling salita, mga kapatid, ang panawagan sa atin sa araw na ito, maging masunurin kagaya ng isang bata. Dahil kailanman ang pagiging masunurin, hindi tayo dadalin sa kapahamakan, kundi dadalin tayo palapit sa Diyos, palapit sa kaginhawaan ng buhay, at palapit na tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Kaya siguro, mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya ng Panginoon, sa termino nating mga Pilipino, huwag lang tayo maging matigas ang ulo. Bagkus nandoon yung kapakumbabaan natin na sumunod. Dahil ang pagsunod ni Jesus ay pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Ang pagsunod ng Santo Niño ay pagsasakatuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun po yung una, ang pagsunod. Pangalawa, mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyo na si Jesus ay nawala. Pero ang tanong, tunay nga ba talagang nawala si Jesus? Dahil kung mapapansin natin sa dulo ng ating ebanghelyo, tinanong pa ni Jesus ang kanyang mga magulang, bakit niyo po ako hinahanap? Nasa tahanan po ako ng aking Ama. Ang tinutukoy ni Jesus na tahanan ay ang templo ng Diyos. Pero ang tanong, mga kapatid, tunay nga ba talagang nawala si Jesus?
Kung tutuusin mga kapatid, ang nakawala kay Jesus ay hindi ang kanyang sarili, kundi kung sino ang nakawala sa Panginoon, ang kanyang mga magulang. Di ba sabi po doon sa ating ebanghelyo, ang akala ng isa'y kasama niya si Jesus. Baka akala ni Jose, kasama ni Maria si Jesus. Ang akala ni Maria, kasama ni Jose si Jesus. Sa madaling salita, gulong-gulo ang kanilang pag-iisip. At maraming pagkakataon po, mga kapatid, sa buhay natin, na kung saan akala natin ang Diyos ang nawawala sa buhay natin. Maraming pagkakataon na akala natin ang Diyos ang lumilisan sa buhay natin. Pero baka ang isip natin gulong-gulo, ang puso natin puno ng damdamin at hindi natin namamalayan, hindi pala ang Diyos ang nawawala. Hindi pala si Jesus ang nawawala, kundi tayo pala ang lumisan kay Jesus. Mga kapatid, kailanman si Jesus ay hindi mawawala sa buhay natin. Kailanman si Jesus, hindi tayo iiwan. Kailanman si Jesus ay laging kapiling natin. Buksan lang natin ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, at mapagtatanto natin na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan ni Jesus. Pangatlong bagay, mga kapatid, kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang, tayo pong mga Pilipino ay malapit sa Santo Niño. Marahil karamihan po sa atin ay may kanya-kanyang imahe ng Santo Niño sa ating mga tahanan. Tama po ba? No? Nakalagay ang Santo Niño sa altar. Nananalangin tayo sa imahen ng Santo Niño. Pero madalas po, mga kapatid, binabagay natin ang buhay natin sa buhay ni Santo Niño. Minsan po nagpagupit po ako at pagpasok ko po sa barberia, sabi po sa akin ng barbero, nakilala niya pong pari ako, ang sabi niya sa akin, Father, pwede mo bang i-bless yung Santo Niño namin dito sa barbershop? Sabi ko, sige, pero gupitan mo muna ako. Baka kasi hindi mo na ako magupitan pagkatapos kong basbasan yung Santo Niño. Pero pagkatapos niyang manggupit sa akin, inilabas nila yung Santo Niño. At tuwang-tuwa po ako doon nung nakita ko po yung Santo Niño nila. Di ba po, ang Santo Niño, alam natin, ang hawak niya sa kanyang kamay, yung scepter at yung globo, yung mundo. Alam niyo po kung anong hawak ng Santo Niño nila? Yung pang-spray ng tubig at gunting. Sabi ko, ano ba tong Santo Niño ninyo? Sabi niya sa akin, Father, barberong Santo Niño. Kaya nga, di ba tayo mga Pilipino ganyan? Nakakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit ng pampulis. Nakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit pambasketball. Nakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit pambumbero, pangdoktor. Lagi nating inahalin tulad ang buhay natin sa buhay ng Santo Niño. Pero ano pong panawagan nito sa atin, mga kapatid? Hindi po ba dapat baliktad? Hindi po ba dapat ang buhay ng Santo Niño ang maging kahalintulad ng buhay natin? Ang buhay ng Santo Niño, ang buhay ni Jesus, ang dapat nating sundin sa buhay natin. Kung ang Santo Niño ay banal, ang dapat mga deboto ng Santo Niño, ang bawat nananampalataya sa Diyos, dapat maging banal. Kung ang Santo Niño ay puno ng pagmamahal at marunong sumunod, dapat tayong sumusunod sa Santo Niño kay Jesus. Dapat puno din ng pagmamahal at marunong ding sumunod. Hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na ito. Pero baka panawagan ito sa atin, mga kapatid,
na tayo dapat ang sumunod kay Santo Niño. Tayo dapat ang magpakumbabang ihalin tulad ang buhay natin sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Jesus. Mga kapatid, ang Santo Niño, ang batang si Jesus, ay hindi nanatiling bata. Sabi po dun sa ating ebanghelyo, umunlad ang karunungan at lalo siyang kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, hindi habang buhay tayo ay bata. Hindi habang buhay tayo ay maliit. Darating ang oras at pagkakataon na tayo ay lalaki, tayo ay tatanda. Pero ang tanong, meron po ba tayong pinagkatandaan? Lumago po ba tayo sa pananampalataya? Lumago ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Lumago ba tayo kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno? Ihalin tulad, hindi ang buhay natin sa buhay ng Santo Niño, kundi ihalin tulad ang buhay natin sa pag-unlad ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan po ng Santo Niño, ng banal na batang si Jesus, ipanalangin po natin na ang puso natin ay maging kagaya ng batang si Jesus na ito. Masunurin. Pangalawa, kailanman pinapaalala sa atin na hindi tayo iniiwan ng Diyos at hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin. At kung hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin, ihalin tulad natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa buhay ng Santo Niño. Ihalin tulad natin ang ating mga sarili kay Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na ang puso natin ay maging puso ng batang si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo. Kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga bata ng may pagmamahal, awat malasakit patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang kabataan na mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban ng Ama.
Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na ialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eukaristiya ay maging kanlungan, namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tangan ngayon ang anak at tinapay mula sa pagsisikap at aming paggawa. Pamanalinawa at aming kakanin. Ng buhay ay makamit. Santo Niño tanggapin, pangalay sa'yo ay aming hain. Pasasalamat at papuri, di kami Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
darama ka namin. Renzo Padre, Nazareno niluluwag mo, ka na